Magandang araw mga kanginig. Nais ko lang ibahagi ang naging kwento namin ng ate ko nang bumisita kami sa bayan ng lola ko sa side ng papa ko. Nito lamang nakaraang Pasko. Taga-Samar po ang lola namin. Kami naman ng ate ko ay lumaki na sa Maynila. Dahil sa pakiusap ni lola na bisitahin namin siya, ay pumunta kami. Kahit nalabag pa ito sa loob namin. Lalo pa at hindi kasama ang mga magulang namin. Dati kasi, ayaw talaga kaming kilalanin ng lola namin dahil ayaw niya kay mama. Pero ganun po siguro talaga kapag tumatanda na. Bumababa ang pride. Lalo na at may sakit na po si lola. Naging maayos naman ang naging biyahe at malugod naman kaming tinanggap ng lola sa bahay niya. Halatang halata na bumagsak ng katawan ni lola. Payat na ito at naka-wheelchair na lang. Panay pa ang ubo. Yung ubo na parang kinakapos na siya ng paghinga. Nandiri pa nga ang ate ko. Pero dahil maayos naman ang pagtanggap niya, ay sinenyasan ko na lamang ang ate na huwag ipapahalata ang pagkadisgusto niya sa matanda. Palibasa malayo na sa sentro ang bahay ni lola. Kaya alas 6 pa lang ng gabi ay nakapaghapunan na kami at pagsapit daw ng alas 7 ay magpapatay na ng ilaw. Maaga daw talagang natutulog ang mga tao doon. Wala namang kami magawa ng ate ko. Bukod sa mahinang signal ay wala namang ibang pwedeng pagkaabalahan doon. Kaya naman nahiga na rin kami ni ate. Dahil na rin siguro sa pagod ay agad din kami na nakaidlip. Mga bandang alas 9 na ng gabi nang maalimpungatan ako. Bukod kasi sa naiihi ako, ay sobrang alinsangan din ng pakiramdam ko. Kahit pa may electric fan naman sa kwarto. Kahit medyo takot, ay lumabas ako ng kwarto para magbanyo. Bago makarating ng banyo, ay rinig ko na ang pag-ubo ni lola. Madadaanan muna kasi ang kwarto niya. At dahil halos kurtina lang ang pinakaharang ng pinto, ay kitang-kita ko na nakaupo si lola sa gilid ng kama niya at panay ang dura sa isang maliit na palanggana. At sa bandang ilalim ng kama nito, ay kitang-kita ko ang isang pusa na namumulang mga mata habang nag-aantay sa pagdura ni lola. Sa kanya ito dinidilaan. Halos masuka ako sa nakikita ko. Kaya napatakbo ako ng banyo. Pagbalik ko ay sadyang hindi na ako tumingin sa kwarto ni lola. Diretso na ako sa kwarto. Iniisip ko kasi, natural lang ba sa isang pusa ang ganon? Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang ganong senaryo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami, ay narinig kong sinabi ni lola sa kasama niya sa bahay. Napakiramdam niya raw ay inaswang siya kagabi. Kaya daw mas lumala ang ubo niya. Naisip ko agad ang nakita ko. Posible nga kaya na ang pusang nakita ko ay ang aswang na sinasabi ng lola ko. Hindi ko na yun nabanggit kahit kanino hanggang sa makabalik na kami ng Maynila. Magandang araw kanginig. Taga Nueva Ecija na pangasawa ko. Kaya naman dito na din kami nakatira. Maayos naman ang pamumuhay namin. Nakakaraos sa hirap ng buhay. Tahimik din ang lugar nila, kaya masasabi kong agad din akong nasanay na manirahan dito. Pero nagbago ang lahat nang magbuntis ako sa panganay naming anak. Saktong 3 buwan na noon ang tiyan ko nang magsimula ang kalbaryo naming mag-asawa. Tuwing sasapit ang gabi, ay may kung ano kaming naririnig na kaluskos sa bubungan namin na para bang binabaklas ang yero na agad din namang nawawala kapag sumisigaw na ang asawa ko. Minsan naman ay parang pagaspas ng malaking pakpak ang naririnig namin. Pero ang sabi ng asawa ko ay wala lang daw yun. Mga dahon lang daw yun na hinahangin. Hanggang isang araw ay biglang sumakit ang tiyan ko at dinugo ako.
Pero sa halip na sa ospital ay sa isang albularyo kami pumunta. Magaling daw yun at siguradong maampat agad ang pagdurugo. Pagdating namin ay agad akong tiningnan ng isang matandang babae at ang sabi niya, "Alam ko ang pakay nyo, tuloy kayo." Hinawakan niya at pinahira ng langis ang tiyan ko at nagdasal siya. Ilang minuto din ang itinagal nun. Pagkatapos ay may pinainom siya sa akin para daw tumigil ang dugo. May ibinigay din siyang papel sa akin na nakatupi. Ibalot ko daw sa kulay pula at ilalagay ko daw lagi sa tiyan ko. At kung matutulog daw ako, ay wag din daw ako magsusuot ng puti tuwing gabi. Ayon sa kanya, ay inaaswang daw ako at panigurado daw na babalik ang aswang na yun. May mga itinuro din po siya sa asawa ko na gagawin sa pagkagat ng dilim. Laking tulong naman nun sa amin dahil naging mapayapa ang tulog namin sa gabi. Dahil nawala yung ingay na naririnig namin sa aming bubungan. Hanggang isang araw ay napansin kong isang matandang babae na laging nakatanaw sa bahay namin. At pagkaraan ng ilang minuto ay aalis na ito. At ganun na naman ang gagawin niya kinabukasan. Ilang araw na akong nagmamatsyag. Ganun at ganun ang routine niya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Kaya naman lumabas ako at nilapitan ko siya. Tinanong ko kung ano ang kailangan niya. Kung kilala niya ba ang asawa ko. Baka ikako kamag-anak ng asawa ko. Pero hindi ito umimik. Nakatingin lang ito sa tiyan ko. Nawirduhan na ako sa ginagawa niya. Magtatanong pa sana uli ako nang bigla niyang hinawakan ang tiyan ko. Sakto naman na nahawakan niya yung papel na ibinigay ng albularyo. Agad niyang binitawan ang tiyan ko na para bang napaso ito at nagmamadaling umalis. Kinahaponan pag uwi ng asawa ko galing sa trabaho ay nakwento ko sa kanya ang tungkol sa matandang laging nakikita ko. Pinadescribe niya sa akin ang itsura at kitang-kita ko na namutla siya. Tinanong ko kung bakit. Doon na siya nagkwento sa akin tungkol sa babae na lagi kong nakikita. Matagal na daw ang bulong-bulungan tungkol sa matandang yon na isa raw itong aswang. Ilang mga buntis na daw ang nakunan pagkatapos nitong hawakan ang tiyan. Noon daw ay hindi siya naniniwala, kaya hindi niya na rin daw naikwento sa akin. Pero dahil sa sinabi daw ng albularyo at base na rin sa naging kwento ko, ay mukhang totoo nga daw ang kwento. Mula noon, kahit nakikita ko yung matandang yon, ay umiiwas na talaga ako at naging doble ang bantay pa sa akin ng asawa ko tuwing sasapit ang gabi. Sa awa ng Diyos, malapit na po ako magsilang ng aming anak at hindi kami tuluyang napahamak sa kamay ng aswang na yon. Isang magandang araw Kang Inig. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang nakakakilabot na kwento na naranasan ko nitong nakaraang undas. Hindi talaga ako matatakutin at hindi din ako madaling maniwala sa kababalaghan. Kadalasan, pinagtatawanan ko mga kaibigan ko na nagkukwento ng ganyan. Sa isip ko ay kathang isip lamang nila yon, kung hindi man ay guni-guni lamang nila. Nitong nakaraang undas ay nangako akong dadalaw ako sa lola at lolo ko. Nasa Sorsogon po sila. Kako ay doon ako mag-uundas. Kaya naman ay October 29 pa lang ay gumayak na ako. Dahil maayos naman ang trabaho ko dito sa Maynila, nakabili ako ng sasakyan na siyang ginamit ko pauwi ng Sorsogon. Napagdesisyonan ko na sa hapon na ako babiyahe para hindi masyadong mainit. Naghanda na ako ng mga kutkutin para hindi ako antukin sa biyahe. Lalo pa at ako lang ang magmamaneho. Maayos naman ang biyahe ko mula sa Maynila hanggang Quezon. Mga 10:00 na noon ng gabi. Medyo tinamaan ako ng antok kahit pa may mga kutkutin ako. Kesa naman pilitin ko na magmaneho. Baka ako madisgrasya pa ako. Kaya nagpasya ako na humanap ng pwedeng matulugan para makahiga ako ng maayos
at hindi manakit ang katawan ko hanggang madaling araw lang naman. Mawala lamang ang antok ko. Sa paghahanap ko ay may nakita akong isang lodging house. Pumara ako at nagtanong kung may bakante pa. Sakto naman, meron pa daw. Ang sabi ko ay hanggang alas 3 lang ako ng madaling araw. Agad naman akong sinamahan ng boy. Room 13 ang tutuluyan ko. Maayos naman ang kwarto, malinis, may electric fan at may banyo naman. Naglinis na muna ako ng katawan ko bago ako nahiga. Mga bandang alas 11:30 na siguro noong mga oras na yon. Nakaidlip naman ako agad dahil na rin siguro sa antok at sa pagod. Pero hindi pa man nagtatagal mula nang makaidlip ako ay napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman kong parang may umupo sa bandang paanan ko. Ramdam ko talaga na may umupo at nakita ko pang lumubog ng bahagya ang kama. Sa pag-aakala ko na namamalik mata ko ay kinusot-kusot ko ang aking mata. Pagtingin ko uli sa bandang paanan ko ay maayos naman na, kaya natawa pa ako sa sarili ko dahil sa kung ano-ano ang naiisip ko. Nahiga uli ako at natulog. Napasarap na ang tulog ko noon, pero muli ay naalimpungatan ako. Agad kong tiningnan ang relo ko. Mga bandang alas 2:30 na noon ng madaling araw. Nagpasya na ako na bumangon na. Pero bago pa man ako makabangon, ay ganun na lamang ang naging gulat ko nang biglang umalog-alog ang kama na para bang may kung ano sa ilalim na ginagalaw ito. Hindi ako maganda ugaga. May takot na akong nararamdaman ng mga oras na yun. Pero pilit ko lang na binabaliwala. Pagkaraan ng ilang minuto ay tumikil naman ito. Agad akong bumaba at patakbong nagtungo ng banyo. Hindi ko mawari kung nananaginip ba ako o totoo ang lahat, kaya't naghilamos ako para mahimasmasan. Ilang minutong itinagal ko sa loob ng banyo. Nang masiguro ko na kalmado na ako, ay dahan-dahan ako na lumabas. Ganun na lamang ang naramdaman kong hilakbot nang pagtingin ko sa kama ay may isang dalagitang nakaupo. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Bagamat takot na takot ako ng mga oras na yon, ay nagawa ko pang magtanong kung papaano siya nakapasok ng kwarto at kung ano ang ginagawa niya doon. Pero wala akong narinig na sagot. Bagamat madilim ay ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Unti-unti ay lumapit ako sa switch ng ilaw. Bala ko sanang buksan ang ilaw para mas makita ko pa ang mukha niya. Pero bago ko pa mabuksan ang ilaw, ay nakita kong bigla siyang tumayo at aktong susugod sa akin. Kaya naman dali-dali ay binuksan ko ang pinto at napakuripas ako ng takbo palabas. Agad naman akong sinalubong ng mga boy. Tinanong kung anong nangyayari. Sinabi ko sa kanila na may nakapasok na dalagita sa loob ng kwarto ko. Pero imposible daw na mangyari yon. Dahil wala naman daw dumaan na dalagita sa kanila at pumasok. Pinagpipilitan ko pa sa kanila ang nakita ko. Kaya nagpasya sila na ipakita sa akin ang CCTV ng hallway. Mula nang dumating ako hanggang sa makapasok ako at hanggang sa madaling araw. Pero walang nakitang dalagita na pumasok sa loob ng kwarto ko. Sobrang kilabot ko noon. Alam kong hindi yun panaginip. Alam kong totoong nakita ko. Nagpasama ako sa isang boy para kunin yung mga gamit ko. At gusto ko na lang ay makaalis sa lugar na yon. Walang naniniwala sa kanila sa mga sinasabi ko. Iginigiit nila na baka daw nananaginip lang daw ako dahil sa pagod. Pero alam kong totoo ang lahat ng naranasan ko. Kung ano man ang hiwagang bumabalot sa kwartong yon at sa kamang yon, ayoko nang alamin pa. Tawagin niyo po akong pretty girl. Pero ang totoong itsura ko ay kabaliktaran ng tunay na pretty girl. Katunayan, dito sa bayan namin ay tinatawag nila akong anak ng maligno. Kasi nga siguro ganun ako kapangit sa paningin nila. Sabi kasi ng lola ko, ipinaglihiraw ako ng nanay ko sa isang tunay na maligno.
Rest in peace sa nanay ko. Ilang taon na rin siyang patay. Halos magkasunod lang sila ng tatay ko. Kaya ako ay naiwan sa lola ko. Wala rin akong kapatid. Malungkot ang kabataan ko dahil wala ring bata na gustong makipaglaro sa akin noon. Natatakot yata sa itsura ko. Kwento ni Lola, noon daw pinagbubuntis ako ni nanay. Ay madalas daw ito sa kakahuyan para mangahoy. Kung minsan, nasasamahan ni tatay. Pero madalas ay hindi. Dahil busy din si tatay sa bukid. Sabi ni nanay, may maligno raw siyang nakikita sa kakahuyan na yun. May third eye kasi si nanay. Pero hindi naman siya nakikita ng mga maligno. Dahil hindi pa niya nakitang tumingin sa kanya ang isa man sa kanila. Noong una ay hindi raw ito pinapaniwalaan ni Lola. Hanggang isang araw ay nakita niyang dinodrawing ni nanay kung anong itsura ng mga nilalang na nakikita niya. Tinanong ni Lola kung hindi raw ba ito natatakot. Sabi ni nanay, hindi raw. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natatakot sa mga yun. Parang gustong-gusto pa nga raw niyang tingnan ang mukha ng mga malignong nakikita niya. Kaya naisip ni Lola na pinaglilihian ni nanay ang mga maligno na yun. Dahil doon ay pinagbawalan na ni Lola si nanay na pumunta ron. Pero kapag hindi raw nakakapunta si nanay doon, ay sumasama ang pakiramdam nito. Nagsusuka at minsan ay may kasama pang lagnat. Ayaw naman daw magpaalbularyo ni nanay. Kahit anong pilit sa kanya ni Lola. Kaya para bumuti ang pakiramdam ni nanay, ay hinahayaan na lang nila tatay na makapangahoy ulit ito sa kakahuyan. Ang ginagawa na lang ni Lola ay palagi niya itong sinasamahan kapag hindi pwede si tatay. Noong sinasamahan ni Lola si nanay, ay hindi na raw ito nakakakita ng maligno. Hindi ko alam mga kapasta kung paniniwalaan ko ang kwentong yun ni Lola o hindi. Hindi ko rin naman nakita ang sinasabi niyang drawing ni nanay na itsura ng mga maligno para makita ko sana kung kamukha ko nga ito. Totoo man yun o hindi, ay hindi naman nun mababago ang katotohanan na isinilang akong hindi maganda sa paningin ng marami. Tanggap ko ang tukso nila sa akin na anak ako ng maligno. Noong mga panahon na yun, hindi ko pa yun matanggap sa sarili ko. Sa kakahuyan din ang takbo ko at doon ako umiiyak. Pero kahit ilang beses akong pabalik-balik doon, kahit abutan pa ako ng gabi ron, ay wala naman akong nakitang maligno tulad ng sinasabi ni Lola na nakikita ni nanay noon. Basta ngayon ay nagpapasalamat ako sa Diyos na tahimik naman ang buhay ko kasama si Lola. Hindi na mahalagang sasabihin ng ibang tao. Mas mahalaga sa akin ay ang tanging pinagkakalibangan ko ngayon. At yun ay makinig ng mga nakakatakot na kwento. Napapasaya ako nito. Kaya ibinahagi ko rin sa inyo ang kwento ko. Maraming salamat po. Nancy po ang pangalan ko. Ako po ay isang nurse sa isang medical center dito sa amin. Bilang isang nurse ay marami-rami na rin akong nakatatakot na karanasan sa center. At marami din akong naririnig na katatakutan mula sa pasyente. Sa una natatakot ako, pero kalaunan ay nasanay na lang din. At itong ibabahagi ko ay isa lang sa mga naranasan ko. Ito kasi yung hindi ko makalilimutan. Kasi nakatatak na talaga yung takot sa isipan ko. Nangyari po ito bandang 2008. May isinugod sa amin na pasyente. Teenager siya at nadunggol o na aksidenteng nabangga ng bus. Bigla raw tumakbong lalaki at sakto namang hindi nakahinto ang sasakyan. Dahil kulang kami sa gamit at masyadong malaking pinsalang natamo ng pasyente, ay kinakailangan nitong ilipat sa mas malaking ospital. Nagbigay lang kami ng first aid o pampaunang lunas at pinayuhan namin ng guardian na kailangang ilipat sa ibang ospital para mas matingnan ang kondisyon. Isinakay namin ito sa ambulansya. Yung driver ng ambulansya ay si Kuya Lando. Close kami ni Kuya kasi siya palagi ang nagdadrive ng mga pasyente at nakakabiruan niya din kami mga nurse. Lagi ko ring sinasabi na mag-iingat siya. Pero nung araw na yon ay may kakaiba akong nararamdaman.
Ipinaabot niya rin sa akin yung pera na ibibigay sa asawa niya. Hindi na raw niya maaabutan kasi naka-assign na nga siya na maghatid. Bago makaalis si Kuya Lando, kitang-kita ko sa bintana ng ambulansya na wala siyang ulo. Namawis yung mga palad ko, lalo na nang makita kong parang may malaking anino na sumunod doon sa ambulansya. Nung araw na yon, ang dami na naming pasyente, kaya inisip ko na lang na wala lang yun at eventually, nakalimutan ko rin. Bandang hapon na nang may makarating sa amin na balita. Yung isa raw sa mga ambulansya na galing sa amin ay naaksidente. Sumalpok daw sa kotseng na wala ng preno. Yung sakay na pasyente at pati yung driver, dead on arrival sa ospital. Samantalang yung guardian na nanay ay malubha ang kalagayan. Ilang oras bago namin nakumpirma na yung driver na tinutukoy ay si Kuya Lando. Nanlamig ang buong katawan ko. Naalala ko bigla yung nakita ko na walang ulo si Kuya Lando. Hindi po ba ay may pamahiin tayo na kapag nakita mo ang isang tao na walang ulo, ibig sabihin ay may mangyayaring masama dito. Sa tagal na naghahatid ni Kuya Lando sa ospital, ay marami na siyang natulungang pasyente. Kakarampot lang yung kinikita niya pero masaya siya sa trabaho niya. Malaki pa naman ang pamilya ni Kuya at sa kanya lang umaasa lahat. Sana pala'y nabalaan ko si Kuya bago siya umalis nang makita ko ang signos. May pagsisisi sa isipan ko, pero anong magagawa ko? Nurse lang ako, taga-alaga ng pasyente. Kaming lahat na nurse ay nalungkot sa nangyari. Hindi namin sukat akalain na yun na palang huling sandali na makikita namin si Kuya Lando. Sabi ng driver ng bus na nakabundol doon sa pasyente ay nagulat daw siya nang biglang tumawid ang binata at may nakasunod daw dito na malaking anino. Iniisip ko na baka sinundan talaga ng anino ang pasyente at nagkataon lang na nadamay at napahamak si Kuya Lando. Ako po si Ami ng Pasig. Meron din po akong kwento na may ibabahagi sa inyo. Tungkol ito sa lola ko na isang abortionist. Bagamat kilala siya sa aming lugar na gano'n ang gawain, ay hindi naman siya pinakikialaman ng mga kinauukulan dahil wala silang nakikitang ebidensya na nagsasagawa nga ng ganitong gawain si Lola. Ako lang ang nakakaalam ng mga nangyayari dahil kinakatulong niya ako sa mga gawain ito. Taga-abot ako ng mga bagay na kailangan niya. Ang pag-aabort ay natutunan lang din daw ng lola ko mula sa kanyang ina. Sa mura kong edad ay unti-unti ko na ring natututunan ang ginagawa ni Lola. Pero sabi niya, wag ko raw yung pag-aralan. Maski ang nanay ko ay hindi rin daw niya inubligang pag-aralan nito. Gusto niya kasi na sa kanya na magwawakas ang gawain yun sa aming pamilya. Pero paano ko naman maiiwasan kung lagi niya naman akong kinakatulong dun? Isang gabi ay ginising ako ni Lola. Nanginginig ang boses habang sinasabi sa akin na kailangan daw naming umalis kasi parating na sila. Nagtaka ako kung sinong silang tinutukoy ni Lola. Mga tiyanak daw. Mga sanggol na inilibing niya raw ron sa kakahuyan. Nabigla ako. Naisip ko agad na naghahalusinate si Lola. Baka dahil sa katandaan. Hindi ko naman masabi ngayon pa siya nakukonsensya. Gayong buong buhay niya na yung ginagawa. Pinakalma ko na lamang si Lola at sinabi ko sa kanya na walang darating na mga tiyanak. Hindi totoong mga yon. Iginiit niya sa akin na totoo daw sila. Dumating na raw ang oras ng kanilang paniningil. Kukunin daw ng mga ito ang buhay niya. Tulad ng pagkuha niya sa buhay ng mga ito. Natatakot ako sa mga pinagsasabi ng lola ko. Kami na lang ang magkasama sa bahay. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko noong mga sandaling yon. Basta pinainom ko na lang siya ng tubig at pinilit na makatulog. Nung sumunod na gabi ay ayan na naman si Lola. Nagmamadali niyang isinarang lahat ng bintana. Tapos nagkulong kami sa kwarto at inilak ang pinto. Inawakan pa ni Lola ang mga kamay ko at binilinan ako na kapag may naghanap daw sa kanyang tiyanak ay sabihin kong wala siya ron.
Naaawa ako sa lola ko, kaya naman ay tinabihan ko siya sa pagtulog para mapanatag siya. Kinabukasan pagising ko, tulog pa si lola. Kinabahan ako dahil hindi naman siya gumigising ng tanghali. Ang masamang kutob ko ay nakumpirma ko nang hindi na nga magising ang lola ko. Bukod sa hindi ko inaasahang pagkamatay niya, ay naging palaisipan din sa akin ang mga munting bakas na nakita ko sa sahig namin. Mapuputik na tila mga yapak talaga ng mga batang maliliit. Parang hindi lang isa eh. Maraming bakas ng paa akong nakita mula sa pintuan sa kusina na siyang dinadaanan ni Lola patungo sa pinaglilibingan niya hanggang sa silid tulugan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal kong tinitigan ang mga yun. Napaisip talaga ako kung totoo bang sinabi ni Lola tungkol sa mga tiyanak na gusto raw kumuha sa buhay niya. Kung hindi totoo ang mga yon, kanino at saan ang galing ang mga mumunting bakas ng paa sa sahig namin? Hindi ko na sinabi kahit kaninong nakita ko. Nilampaso ko agad yun. Kung ano man ang katotohanan tungkol doon, ay gusto kong manatili na lamang yung lihim sa pagitan ko at ni Lola. 5 years na din ho akong naging domestic helper sa Arizona. Ang pangalan ko ho ay Maggie. Sa ibang bansa, uso talagang mag-celebrate tuwing Halloween. Madalas nilang gawin ang pumpkin carving, trick or treating at mag-costume. Sinasama ako ng amo ko sa mga ganong okasyon. Pero syempre, normal lang ang suot ko. Hindi naman talaga ako makikiparty. Nandun ako para bantayan yung mga anak ng amo ko. Nag-i-enjoy din naman ako kasi maraming pagkain at may mga nakakwentuhan din ako na Pinoy na katulad ko na DH rin o kaya naman yung iba nakapangasawa ng foreigner. Nakakwentuhan ko itong si Leila. Pinay siya at nag-asawa ng Amerikano. Nakakostume siya ng white lady at yung ayos niya ay parang may mga malalaking pasa sa muka hanggang sa braso. Binati ko pa nga siya na ang ganda naman ng pagkaka-makeup niya, ang realistic. Tumawa lang naman siya at sinabing ang ganda daw ng makeup na nagamit niya. Pero habang tinititigan ko yung makeup niya, ay doon ko napansin na parang totoo talaga. Kaya nagulat siya nang hinawakan ko bigla yung gilid ng mata niya at napaigtad siya na parang nasaktan. Sino may gawa niyan? Umiling siya at iginiit na makeup lang. At sa bandang gilid ay napansin ko na nakatingin pala sa amin yung asawa niya. Siyempre nag-alala ko dahil baka minamaltrato siya ng napangasawa niya. Bago siya bumalik sa asawa niya ay binulungan ko pa siya na magsabi siya kapag may hindi magandang nangyayari sa kanya. Siyempre, sino ho ba naman ang magtutulungan? Eh di tayo rin namang mga Pinoy. Malakas din kasi talaga ang kutob ko na hindi make-up ang mga pasa sa katawan niya. Napansin ko rin habang naglalakad siya na parang paika-ika. Samantalang maraming mga tao doon ang bumati sa costume niya dahil realistic talaga. Mukhang mabait naman ang asawa niya noong mga oras na yun. Pero hindi natin alam kung ano talagang nangyayari. Hindi ko tuloy maiwasan na obserbahan yung galaw ni Leila kasi may pagkakataon na parang natutumba siya. Pero nasasalo naman siya ng asawa na nakapulupot ang kamay sa baywang. Hindi ako mapakali kaya naikwento ko sa amo ko yung napansin ko. Sabi naman nila, wag daw akong makialam doon kasi baka madamay daw ako. Baka naka-in character lang daw talaga si Leila kasi nga Halloween party yung pinuntahan. Binabagabag ako ng konsensya ko kasi baka may nangyayaring masama sa babae. Baka madalas na pagbuhatan ng kamay o kaya ay abusuhin. Pero wala din naman akong magagawa dahil hindi ko alam ang address nila at wala rin akong contact number. Hindi ko na rin siya nakita nitong kadadaan lang na Halloween party. Hangad ko na sana'y nasa mabuting kalagayan ang ating kababayan. Kung may kapamilya po kayo na naninirahan sa ibang bansa, ay sana'y kumustahin natin sila palagi dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila.
Isang mapagpalang araw o kung anong oras niya man ito maririnig, mga kanginig. Ako si Lira ng Bukidnon. Nais kong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot na naranasan ko nang mapadpad ako sa bayan ng Rizal upang maghanap ng trabaho. Dahil wala akong kamag-anak o kakilala man lang na pwedeng tuluyan, ay nagpasya ako na mangupahan muna sa isang boarding house habang naghahanap ako ng trabaho. Dalawa kami sa loob ng isang kwarto. Si Mia, tubong Mindanao daw siya. Panggabi ang trabaho niya. Kaya naman sa gabi ay mag-isa lang ako sa tinutuluyan naming silid. Unang dating ko pa lamang noon sa boarding house na yun ay mabigat nang naging pakiramdam ko. Parang ibang aura niya. Parang ang lungkot ng loob ng silid na yun. Pero dahil mura at malapit sa applyan ko, ay kinuha ko na. Sa umaga kasi, kahit mag-isa lang ako, ay wala namang problema. Subalit nag-iiba ang lahat tuwing sasapit ang gabi. Lalo na sa pagpatak ng 12:00 ng madaling araw. Diyan na yung parang may biglang hahablot ng kumot ko. May mahuhulog na kung ano-anong gamit kahit wala namang gumagalaw dito at kahit wala ring malakas na hangin. Lahat yun ay binaliwala ko na lamang. Nakasanayan ko na nga rin pagtagal. Pero isang gabi, naalimpungatan ako nang biglang namatay ang ilaw. Takot po talaga ako sa dilim. Kaya hindi ako nagpapatay ng ilaw sa gabi. Pero nung gabing yun, ay biglang namatay nga pong ilaw. Inakala ko na brownout lang. Pero pagbangon ko, ay may ilaw na tumatanglaw sa may bandang bintana namin. Galing sa ilaw ng poste sa labas. At kitang-kita ko mula roon sa gilid na may babaeng nakatayo na nakaputi. Mahaba ang buhok at nakatalikod ito. Saglit akong natigilan, pero hindi ko na pinansin sa pag-aakalang si Mia ito. Pero pagkalipas ng ilang segundo ay saka ko lang naalala na pumasok nga pala sa trabaho ang kasama ko. Kaya imposible na siya yun. Unti-unti akong ginapangan ng takot ng mga sandaling yun. At muli ay dahan-dahan akong lumingon mula sa gawin ng babaeng nakita ko. Andun pa rin ito mga kanginig, nakatayo. Kinurot ko ng bahagya ang pisngi ko para masiguradong gising ako at hindi yun isang panaginip. Pero kumpirmado, gising na gising ako ng mga sandaling yun. Nangangatog na ang tuhod ko nun. Gusto ko mang tumayo ay hindi ko magawa. Lalo pa nang makumpirma ko na hindi nga tao ang nakikita ko. Dahil makailang ulit itong nawala at biglang lilitaw sa ibang sulok na ng kwartong yun. Gusto kong sumigaw dahil sa takot. Pero parang walang lumalabas na boses sa bibig ko. Nahimasmasan na lang ako nang maramdaman ko na niluyugyug ang balikat ko ng landlady namin. Ang sabi niya, narinig niya raw akong umiiyak at sumisigaw. Katok daw siya ng katok, pero hindi ako nagbubukas. Kaya naman nagpasya na daw sila na piliting buksan ang pinto. At sa ganong sitwasyon nga daw nila ako naabutan. Nanginginig at panay ang sigaw at iyak. Yung akala ko pala na walang boses na lumalabas sa akin ay talagang nakakasigaw na ako. Wala din daw akong kasama ng abutan nila ako sa isang sulok ng kwarto. Tinanong nila ako kung bakit, kung ano daw ba ang nangyari. Sinabi ko naman sa kanilang nakita ko. Hindi umimik ang landlady namin. Pero yung anak niya, yun na mismo ang nagsabi. Malapit na daw kasi ang death anniversary ng dating boarders doon. Doon daw sa kwarto na yon ay may nagpakamatay. Dahil daw sa depresyon. Nakita na lang daw na nakabigti ito malapit sa bintana kung saan ko ito unang nakita na nakatayo. Ilang taon na daw na gano'n ang nangyayari tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkamatay nito. Naranasan na din daw pala ito ni Mia. Hindi lang isang beses kundi ilang ulit na. Kaya nga daw ay ginusto nito na magtrabaho na lamang sa gabi. Dahil nga mas murang upa, kaya hindi niya magawang iwanan. At isa pa daw, hindi naman daw dapat katakutan ng multo.
mas matakot daw tayo sa mga buhay. Pero ako, nang makapasok ako ng trabaho, ay agad akong umalis sa boarding house na yon dahil mamamatay ako sa takot tuwing pagkagat ng dilim. Ako po si Judy. Pagkatapos po ng kasal namin ng asawa kong si Troy, ay nagpasya muna kami na mangupahan sa isang apartment. May nahanap naman po agad kami sa bandang Malinta, Valenzuela. Maayos naman po ang kausap ang may-ari. Maayos at maganda po ang apartment. Medyo malayo sa ibang apartment doon, kaya mas nagustuhan namin dahil tahimik. Tapos ang likod ay talahiban pa, kaya presko po ang hangin na pumapasok. Napakaaliwalas po ng bahay. Maganda para sa tulad namin na mag-uumpisa pa lang sa buhay may asawa. Pagkatapos naming maibigay ang hinihingi ng may-ari, ay nagpasya ako na maglinis na muna doon bago kami tuluyan na lumipat. Kaya isang hapon, niyaya ko ang asawa ko na linisin doon para maayos na ang lahat. Pagkarating doon, ang sabi ko sa asawa ko, para mas madali, ay sa taas ako mag-uumpisa. Tapos siya naman ay simulan na niyang tabasin ng mga damo sa harap. So yun na nga, dalang ilang panglinis ay nagpasya ako na umpisahan na sa magiging kwarto namin. Nagpatugtog ako ng music para mas ganahan ako sa paglilinis. Pero hindi pa man nagtatagal ay parang pakiramdam ko na may mga matang nakatingin sa akin. Nagpalingali nga pa ako. Pero ako lang ang mag-isa sa loob ng kwarto at tanaw ko sa bintana na abala pa rin ang asawa ko sa ibaba. Pinagsawalang bahala ko na lamang yon. Muli ay bumalik ako sa paglilinis. Nang biglang naramdaman ko na parang may tumakbo papasok ng CR. Alam niyo yung pakiramdam na parang may naaninag ka sa gilid ng mga mata mo. Kaya nagpasya ako na tingnan para makasigurado kung may tao nga ba. Pero pagdating ko doon ay wala naman. Hanggang sa may marinig ako na hagikika ng mga batang naglalaro sa kabilang kwarto. Rinig na rinig ko yun kahit pa po may music. Nagtaka ako kung papaano nagkaroon ng bata doon. Wala namang mga kapitbahay at lalong kami lang naman ang asawa ko ang naroon. Dali-dali akong pumunta para masigurado. Ngunit wala naman akong nakitang mga bata. Subalit, may maliliit na bakas ng paa kong nakita sa sahig at maliliit na bakas ng mga kamay sa dingding. Hindi ko alam kung saan galing ang mga yon. Bago ko pa matawag ang asawa ko, ay umakyat na din siya. Ayon sa kanya, habang nasa baba daw siya, ay may nakita daw siyang dalawang bata sa bintana. Isang babae at isang lalaki. Rinig na rinig din daw niya ang hagikika ng mga ito, kaya dali-dali daw siyang pumasok. Parehas na nanindig ang balahibo namin dahil sa pangyayaring yun. Kaya nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga malapit na bahay doon. Ayon sa ibang nakausap namin, wala daw talagang nagtatagal doon sa apartment na yon dahil sa kung ano-ano daw ang nakikita ng mga nakatira doon. Yung huli nga daw ay nagkasakit pa raw ang anak. Ilang buwan na daw na bakante yun. Kaya naman, dahil doon, kinausap namin ang may-ari tungkol doon. Hindi naman niya itinanggi ang ganong balibalita. Nagpasya kami na pabasbasan muna ito bago namin tirhan. Naniniwala kasi kami na walang dapat ikatakot. Alam namin na hindi kami pababayaan ng poong may kapal. Sa kanya kami nagtitiwala. Sa kanya namin ipinapaubaya ang lahat. Dasal ang mabisang sandata para sa mga elementong nananahan kasama natin sa mundong ito. Sa ngayon po, nakalipat na kami at maayos naman ang lahat. Wala namang kaming anumang nararamdaman na kakaiba. Ako si Ella. Ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay kwento noong 15 anyos pa lamang ako. Paiba-ibang lugar ng destino ng papa ko, kaya kung saan ang trabaho niya ay doon din kami nakatira.
Ako, si Mama, si Papa, at ang kapatid ko pong bunso na si Faye. 5 taong gulang pa lamang po. Naasay noon si Papa sa Tarlac at gaya ng dati, nagrenta po kami ng bahay. Hindi ko po gusto ang ambience. Bukod sa luma ng bahay ay mapuno pa po sa paligid. Bagamat may mga kapitbahay ay parang ang lungkot po ng paligid. At kahit naman po magreklamo ako ay hindi rin naman ako pakikinggan ng mga magulang ko. Kaya no choice na lang po talaga. Nagtanong pa ako kung bakit yun ang kinuha nila. Pwede naman pong maghanap pa ng iba. Ang sagot lang ng mama ko ay bukod daw sa mura ay yun na raw ang pinakamalapit sa trabaho ni Papa. 2 palapag po ang bahay, 2 kwarto sa taas, tapos 1 po sa baba. Bagamat konkreto po ang bahay ay kitang-kita na luma na ito. Kakalipat lang po namin noon at nag-aayos kami ng mga gamit. Nang utusan ako ni Mama na tingnan-tingnan ko raw ang kapatid ko. Nung una po'y nakikita kong naglalaro ang kapatid ko. Pero nalingat po ako saglit ay bigla na lang itong nawala. Nang hanapin ko ay nakita ko po ito sa kusina na para bang may kinakausap dahil nakita ko pang parang ibinibigay niya ang laruan niyang manika. Pero dahil bata ay sanay na rin po ako na minsan talaga nagsasalita ng mag-isang kapatid ko kapag naglalaro. Kaya hindi ko na po ito binigyan ng pansin. Inakay ko na lamang po siya pabalik ng sala kung saan naroroon po si Mama. Pero bigla po itong nagsalita. Nagbabay po siya at ang sabi niya, mamaya na lang daw po sila uli maglalaro. Tinaasan ko lang ng kilay ang kapatid ko. Mga kanginig, hindi yun ang una at huling beses na naging ganon ang kapatid ko. Dahil napansin na rin po ito ng mama ko pagkaraan ng ilang araw. Palagi itong nakikita namin na parang may kinakausap. Minsan pa nga po ay nagtitira ito ng pagkain dahil ibibigay niya daw sa kaibigan niya. Nagtataka naman ang mama ko dahil hindi naman kami nakakalabas pa ng bahay at wala pang mga bata na nagagawi roon para maging kalaro ng kapatid ko. Tinanong siya noon ni Mama kung sinong kalaro ang sinasabi niya. Ang sagot ng kapatid ko ay yung batang babae daw na nakatira sa likod bahay. Pero wala naman pong bahay sa likod namin. Basta ang sabi niya, doon daw nakatira at lagi raw itong nakatambay sa kusina namin para daw maglaro. Sabi naman noon ng papa ko ay natural daw sa bata yan, kaya hayaan na lang daw. May mga bata daw talaga na ganyan. Tingnan-tingnan na lang daw namin. Sa akin naman po siya pinapabantayan ng mama ko, kaya madalas ay ako ang nakakakita ng mga kakaibang ginagawa niya. Andyan po yung hihingi siya ng pagkain para daw po sa kalaro niya. Tapos guguhit po siya ng larawan ng pamilya namin, kasama ang isang batang babae na kalaro daw niya. Ilang beses ko na rin po siyang nakitang naglalaro sa likod bahay. Ang saya-saya niya po na para bang talagang may kalaro siya. May time pa po na mag-good night siya sa amin. Tapos bigla din siyang mag-good night at magpapaalam sa isang nagngangalang Thea. Nagkakatinginan na lang po kami nila mama noon sa tuwing ganun ang gagawin niya. Hanggang isang araw, bigla na lang pong nilagnat ng napakataas ang kapatid ko. Isinugod namin siya sa ospital pero wala naman pong nakitang anumang sakit ang mga doktor. Malusog naman daw po ang kapatid ko. Kaya naman pagkaraan ng ilang araw ay umayos na rin po ito ng lagay. Inuwi na rin po namin sa bahay. Pero nagpabalik-balik po ang lagnat nito. Hanggang sa sinabihan kami ng may-ari ng bahay na ipaalbularyo daw namin. Dahil naniniwala naman sila mama sa ganon, kaya nagpatulong sila na madalang kapatid ko sa albularyo. Ayon po sa albularyo, ay may isang batang babae daw na laging nakabantay sa kapatid ko. Nakwento nila mama sa albularyo yung mga napapansin namin sa kapatid ko. At agad naman ay may mga dasal silang ginawa at kung ano-anong pagkain pang inialay sa likod bahay na kung saan sinasabi ng kapatid ko na nakatira daw ang kalaro niya.
Pagkatapos noon ay wala na kaming napansin pang may kinakausap ang kapatid ko. Sabi nila mama noon, baka daw napaalis na ng albularyo. Pero pansamantala lang pala yun, mga kanginig. Dahil isang umaga, nagkagulo kami. Nang pagising namin ay wala ang kapatid ko. Hinanap namin siya sa buong bahay, maging sa likod bahay. Pero wala kaming nakita. Nagtanong-tanong na din kami sa labas, pero wala daw nakapansin na may lumabas. Ang isa pa po, nakalak din po ang pinto namin, kaya imposible na makalabas ito. Iyak ng iyak si mama noon. Hindi namin alam kung ano pa ang gagawin. Kaya naman nagpasya si papa na pumunta na lang kami sa barangay para daw magpatulong na hanapin ang kapatid ko. Pero bago pa man po kami makalabas ng bahay, ay may narinig kaming batang umiiyak. Si mama agad ang nakakilala sa boses. Boses daw yun ng kapatid ko. Galing po sa kusinang iyak. Dali-dali ay nag-uunahan pa kaming pumunta sa kusina at hinanap kung nasaan ang kapatid ko. Pero hinalughog na namin ang buong kusina ay hindi namin makita ang kapatid ko. Pero naririnig namin ang iyak niya. Panay ang tawag ni mama noon sa pangalan ng kapatid ko. Sinabi pa noon ng papa ko na gumawa daw ng ingay ang kapatid ko para malaman kung saan siya banda. Biglang may kalabog kaming narinig sa isa sa mga kabinet sa ilalim ng lababo. Nang buksan ng papa yon ay nakita namin ang kapatid ko. Pawisan nito at nanginginig sa takot. Nagtaka pa kami kung papaano andun lang siya. Naghalughog na nga kami at wala kaming nakita. Nung medyo kumalma na ang kapatid ko, ay unti-unti ay tinanong siya ni mama, bakit nandoon siya sa loob ng kabinet? Ang sabi ng kapatid ko, ginising daw siya ng bata. Tapos, inaya raw siya nito na sumama. Pero ayaw niya daw dahil magagalit daw sila mama. Kaya nagalit daw ang bata at ikinulong daw siya sa kabinet. Ang sabi daw ay hindi na siya makakalabas pa dun. Iyak daw siya ng iyak. Ang init daw at ang dilim. Hanggat hindi daw siya sumasama sa bata ay ikukulong daw siya dun. Dahil sa kwentong yun ng kapatid ko ay agad-agad na nagpasya sila papa na umalis sa bahay na yun. Nung araw din na yun, hindi bali na daw na gumastos at mahirapan siya. Ang mahalaga daw ay ligtas kami. Sa awa naman po ng Diyos, mula nang umalis kami noon sa bahay na yon, ay naging maayos naman na po ang kapatid ko. Tintin na lang po ang itawag niyo sa akin. 23 taong gulang na po ako sa kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyong nakakakilabot na karanasan ko. Summer po noon nang magplano ang papa ko at ang iba pang kamag-anak namin sa side ni papa na magkakaroon ng reunion. Sa bahay ng isa sa kamag-anak gaganapin dahil malaki daw ang bahay at malawak para hindi na raw gumastos pa ng malaki. Naririnig ko na po ang pangalan ng pinsan na yun ni papa pero never ko pa pong nakilala. At never pa po akong nakarating sa bahay nila. Hindi sila masyadong close dati. Sabi kasi ni mama, walang-wala pa daw sila noon. Kaya parang hindi sila kilala ng mga kamag-anak ni papa. Pero dahil masipag si papa, ay unti-unting umayos daw ang lahat. Mula daw noon ay nagparamdam ng pinsan na yon ni papa. Ilang beses na nga daw niyaya si papa na bumisita doon. Pero ayaw lang daw ni papa na pumunta. Pero nitong huli ay nagkausap po sila at napag-usapan nga ang reunion dahil gusto naman daw nilang makita ang lola ko. Patay na po kasi ang lola nila na kapatid ng lola ko. Sumang-ayon naman ang iba pa naming kamag-anak. Dahil nga po mapera sila ay agad-agad na nagtakda ng petsa para po sa gaganaping okasyon. Si mama ang naatasan sa decoration ng venue. Kaya bago pa man ang itinakdang petsa ay pumunta na kami sa bahay ng pinsan ni papa. 2 araw pa noon bago ang nakatakdang petsa para daw makita ni mama ang mga gagawin at mga kakailanganin. Malugod naman kaming tinanggap sa bahay na yon. Malaki yon at maganda.
kahit na medyo luma na itong tingnan. Bahay pa daw kasi yun ng lolo at lola ng asawa ng pinsan ni Papa. Pagdating namin ay agad na dinala kami sa bandang likod kung saan doon ang magiging venue. Habang nag-uusap-usap sila ay nagpasya ako na maglibot-libot sa paligid hanggang sa makarating ako sa hardin nila. Namangha ako sa ganda ng mga bulaklak, hinawakan at inamoy-amoy ko pa ito. Pero halos mapasigaw ako sa gulat nang biglang nagsalita sa likod ko ang isang matandang babae. Pero napaka-eleganting tingnan, maging ang pagsasalita nito ay napakahinhin. Ayon sa kanya, inaalagaan niya daw talagang mga bulaklak na yun. Yun daw kasi ang nagbibigay ng ganda sa bahay. Nagsimula na siyang magkwento ng kung ano-ano tungkol sa bulaklak. Aliw na aliw naman ako. Naputo lang ang usapan namin nang tawagin ako ni Papa. Magpapaalam pa sana ako sa matanda, pero paglingon ko ay wala na ito. Inisip ko na lang na baka pumasok na ito sa bahay, kaya naman nagpasya na rin ako na lapitan na sila Papa. Pinag-usapan nila ang lahat at napagkasunduan na bibilhin na ang mga kakailanganin ni Mama. Inaya pa akong sumama, pero mas minabuti ko na lamang na magpaiwan. Para malibang ay naglibot-libot ako sa sala ng bahay. At muli ay nakita ko doon ang matandang babae na nakausap ko. Nakangiti ito sa akin at kinausap ako. Ibinida niya sa akin ang mga naglalakihang picture frame nila ng kanilang pamilya. Itinuro niya din sa akin ang larawan niya noong kabataan niya. Napakaganda niya. Kahit naman na may edad na siya, ay kita pa rin naman ang kagandahan sa matanda. Siya na din ang nag-aya sa akin na libutin daw namin ang buong bahay hanggang sa napagod na ako at ninais ko nang magpahinga. Siya na rin ang nagsabi kung saan ako magpapahinga at kung may kailangan daw ako ay sabihin ko na lang sa kasama nila sa bahay. Bago niya ako iwanan sa kwarto ay ngumiti pa ito at ang sabi, masaya daw siya na nakapagkwentuhan kaming dalawa. Pagkatapos nun ay nakaidlip na ako. Bandang 6:00 ng gabi ay ginising ako ni Mama at maghahaponan na daw. Agad naman akong bumangon. Pagdating sa hapag ay nandun na po lahat, maliban sa matanda. Kaya nagtanong ako sa pinsan ni Papa kung saan yung matanda. Kung hindi ba ito kakain. Baka sa mukha niyang pagtataka. Tapos tanong niya kung sino daw bang matanda. Pero kahit sinabi ko, ay iginigiit niya pa din na wala daw silang kasamang matanda doon. Kaya naman ang ginawa ko ay itinuro ko ang larawan ng matanda na nasa sala. Laking gulat pa ng pamilya ng pinsan ni Papa. Imposible raw ang sinasabi ko. Nagtanong pa ako kung bakit at iginiit ko na nakita at nakausap ko siya. Ayon sa asawa ng pinsan ni Papa, bata pa daw siya nang mamatay ang lola niya. Kaya imposible daw na makita at makausap ko ito. Nagtaasan ang mga balahibo ko dahil sa narinig ko. Ginapangan ako ng takot. Isipin lang, matagal na palang patay ang nakausap ko. Ayon sa kanila, baka daw natuwa lang ang matanda sa akin, kaya nagawa daw nitong magpakita. May mga pagkakataon daw talaga na nagpaparamdam ito, pero never naman daw na may nakakita at nakausap nila tulad ng naranasan ko. Sa takot ko ay nagpaalam na ako kila Mama na babalik na lang ako sa mismong araw ng reunion dahil hindi na ako mapakali sa bahay na yon. Pakiramdam ko kasi ay anumang oras ay muli kong makikita ang matandang nakausap ko. Kahit sa mismong araw ng reunion ay nanatili lang akong nakaupo at iniwasan ko na maglibot pa sa bahay. Hindi na din kami natulog nila Mama doon. Talagang inaya ko sila na umuwi dahil ayaw ko nang muli pang makita at makausap ang multo ng matanda. Years old po ako nang maranasan kong mamasukan bilang tagapag-alaga ng matanda. Wala po akong alam at wala rin po akong training. Basta may nagpasok na lang po sa akin sa trabahong yun. Galing po ako ng Sorsogon at dinala po ako sa Cavite. Bago ko po gawin ang trabaho ay tinuruan naman ako ng dating tagapag-alaga ng mga basic na gagawin ko sa matanda.
tulad po ng pagpapalit ng diapers, pagpapaligo rito, at pagpapainom ng gamot sa tamang oras. Pati na rin po ang mga bawal na pagkain. At kung sino po ang kukontakin ko kapag may emergency. Lahat ng yon ay itinuro po sa akin sa loob lamang ng ilang araw. Dahil magre-resign na rin po ito. Dahil sa nagkakaedad na ito at gusto na rin siyang makasama ng kanyang mga anak at mga apo. Ang matandang aalagaan ko po ay 92 years old na. Lagi na lang po itong nakaupo sa wheelchair. Minsan lang po siya magsalita at talagang mabibilang lang sa mga kamay mo. Minsan din po ay nakikita ko siyang nakatulala tapos bigla na lamang po naiiyak. Bukod po sa akin ay may kasama naman kami. 2 yaya po, isang tagalinis at tagaluto ng bahay. Meron din pong isang hardinero. Unang araw ko pa lamang po doon ay ibinida na agad sa akin ng 2 na kawawa nga raw po yung matanda. Kasi wala na raw pong kamag-anak na nag-aalaga. Yung nag-iisang anak daw po ng matanda ay nauna pa raw po na namatay kaysa dito. Kaya ganoon na lamang daw po ang hirap na pinagdadaanan nito. Noong nakailang buwan na ako sa malaking bahay ay parang naramdaman ko na parang may iba kaming kasama. Yung kwarto ko po kasi ay katabi lang ng kwarto ng matanda para mabilis ko siyang napupuntahan kapag tinatawag niya ako o kapag may kailangan siya. Madalas po'y naririnig kong nagbubukas sara ang pinto ng matanda. Ilang beses din po ako nagpabalik-balik sa kwarto ng matanda kasi naaabutan ko po ito na halos hindi na makahinga dahil may plastic po na nakalagay sa ulo niya. Hindi na po masyadong maigalaw ng matanda ang katawan niya kaya imposible po na siya mismo yung maglalagay ng plastic sa mukha niya. Natatakot nga po ako. Naikwento ko nga po ito sa ate ko noon na gusto ko nang umuwi. Pero dahil na rin po sa kagustuhan kong makaipon ng pera para po makapag-aral ako, ay nanatili pa rin po ako sa bahay na yon. Nung sumapit po ang Father's Day, ay naisipan ko pong isurprise ang matanda para kahit papaano ay maramdaman po niya na minsan ay naging tatay din siya sa anak niya. Pero bigla po siyang umiyak at nagsalita na siya naman pong ikinagulat ko. Mahina lang po yun at dahan-dahan pero sapat na po para maintindihan ko. Tumingin siya sa likuran ko, sabay sabi, palagi raw nakabantay sa kanyang anak niya at ang asawa niya. Hinihintay na lang daw na mamatay siya. Akala ko nung unay dahil miss niya lang ang mga ito. Pero sinabi niya na malaki raw ang kasalanan niya sa mag-ina niya. Kaya hanggang sa kamatayan ay galit na galit daw ang mga ito. At doon niya na po naikwento yung mga ginawa niya sa kanyang mag-ina. Yung nag-iisang anak niya daw ay ipinagkatiwala niya sa tiyuhin niya na siya namang nagmaltrato dito. At yung asawa naman daw niya ay siya mismo ang naging bugaw para pagkakitaan nito. At yung perang kinita nila ay siyang ginamit niyang pagpapalago ng negosyo nila. Sobrang naging abala raw siya sa pagpapatakbo at pagpapalago ng kanilang negosyo. Napabayaan niya na raw ang kanyang mag-ina hanggang sa nalaman na lang daw nila na namatay ang anak na ipinaampun niya. Dahil daw sa sama ng loob ng asawa niya sa nangyari sa nag-iisa nilang anak ay nagkasakit ito at namatay. At simula daw nang magkasakit daw siya ay nakabantay na raw ang mag-ina niya. Galit na galit daw ang mga ito habang nakatirik ang mga mata. Ilang beses na raw siyang napahamak dahil gustong maghigante ng mag-ina niya. Nagulantang ako sa lahat ng sinabi ng matanda na nandun lang daw palagi ang mag-ina niya, nakatayo at nakaabang sa pagpanaw niya. Marami pa pong kababalaghan ang nangyari matapos niyang maikwento yun. Ngunit 1 taon lang pong itinagal ko sa trabaho dahil kinailangan ko na rin pong bumalik sa pag-aaral. May naipon na rin po kasi ako kahit papano. Noong paalis na po ako ay nagpaalam po ako sa matanda. Wala naman po siyang naging reaksyon pero nakita ko pong pumatak yung mga luha niya. Habang papalabas ako ay sumulya po ulit ako sa matanda. Nakita ko po na hindi siya nag-iisa dahil sa likod po ng matanda ay nandun po ang kanyang mag-ina. At tulad ng sinabi niya, puno ng puot at galit ang mga itsura nito
na hindi maalis ang tingin sa matanda.